Kasama po natin ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs, Ma'am Glenda Relova. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha and Sir Ted Pailon. Oo. Magandang araw po sa inyong dalawa. Good morning po, ma'am. Thank you for being on the show. Recently, naglabas po kayo ng pahayag tungkol po dito sa talamak na paggamit po ng fake PWD IDs. Gusto lang din po naming malaman, ma'am. Sabi ko nga kanina, since last year, nagrereklamo na po't umiiyak itong mga restaurant owners natin dito po sa lugi nila dahil sa paggamit ng fake PWD ID. May mga inisyal na hakbang na po ba na ginawa po ang inyong ahensya para po labanan itong paggamit ng peking PWD ID? Yes, ma'am. So, nasa pipeline na po yung aming procurement po ng paggagawa po namin ng Unified ID System, which is initiated by the Department of Social Welfare and Development po, being the chairperson of National Council on Disability Affairs. Nandun din po yung aming pagpupulong po sa ating PSA and sa DICT po. So nag-create na po kami ng technical working group ng ating pong integration ng database po ng ating PRPWD at saka po ng EGOV po. So nasa pipeline na po ito kaya ginagawa na po natin ang integration. Para lang po mas maintindihan itong mga kapatid natin, pag sinabi po natin nasa pipeline na po itong paggawa ng Unified ID System, katuwang po ng DSW dyan, ng PSA at maging DICT, ano po ibig sabihin nun at gaano katagal pa po ang hihintayin ito pong mga restaurant owners natin bago po mas maging madali para sa kanila yung pag-check kung ang nagpepresenta po ba nung ID peke po ba o hindi? Nasa procurement process pa lang po kami. Alam niyo naman po sa government, di po ba? Kinakailangan dumaan kami sa procurement process bago po namin ma-avail yung systems na gagamitin namin for the printing ng ID, pati po yung gagamitin namin mga materials for that. So kaya in-expect po namin na first quarter po matatapos yung procurement, and by June or July po, nakakapag-pilot na po kami, ma'am. Opo. Habang ginagawa po natin tong procurement process, ma'am, sinisilip na rin po ba natin yung proseso naman po sa mga LGUs? Kasi sa iba't ibang lugar, para makakuha ka ng PWD ID, sa LGU ka dadaan eh. Yung procurement naman po yung pagkuha naman po ng PWD ID, para masiguro na yung mga kumukuha, talagang legit na may kapansanan. Yung loopholes po sa proseso ng pagkuha, chine-check na rin po po yan ng inyo pong ahensya? Yes, ma'am. Opo. Kamakailan lang po, nakapag-meeting po tayo sa lahat po ng PDAO offices po ng NCR, and talaga naman pong nakikipag-partner po tayo sa kanila sa pag-cleanse po ng system. Meron din po tayong mga ilang LGU po dito po sa mga outside Metro Manila na nagkakandak na din po sila ng warm body count o revalidation po ng mga na-issue po nilang ID. Opo. So kaya po, in terms po yung assessment whether ang isang tao po ay kinakailangan nilang issuehan ng Persons with Disability ID card, may capability po at ganap po ang training ng ating mga PDAO officer para po dito. So kung nag-conduct na po kayo dito nga po sa proseso sa pagkuha ng PWD ID, ano pong loophole? Saan po tayo nagkakaproblema doon sa mga kumukuha na gustong maka-avail nito pero hindi naman totoong may kapansanan? I think po, ang loophole po na nakikita natin, yung mga previous years po na na-issuehan ng ID. So dahil before, dalawang klase po yung ID, meron pong fake na nabibili na fake talaga. Plus before, meron pong nakakakuha ng ID kahit hindi naman po sila persons with disability. So for such a long time, meron pong mga bulk po ng mga fake na IDs po na tinatawag natin na ganyan. Maaari ito po yung loopholes po. Pero in terms po from the assessment ng kanilang category ng disability hanggang pag-i-issue po ng ID, ang atin pong mga PDAO officers ay napakahihigpit na po at sila po ay several trainings ang ibinigay na po ng NCDA sa kanila kung paano po yung PDAO process na sinasabi natin.
So ngayon po, mas hihigpitan pa natin. Dahil sa ngayon po ang hinihingi ma'am, I believe medical certificate bago po ma-issuehan nitong PWD ID. Dadagdagan pa po ba natin yung mga hihingi natin doon sa mga bagong mag-a-apply? At bago po magkaroon ng Unified ID System, magkakaroon din po tayo ng paglilinis ng listahan para alisin yung pangalan ng mga hindi totoong may disability. Yes, ma'am. Phase 2 po yan ng ating Unified ID System. Ito pong pagbaba po ng ating mga PDAW offices sa mga barabarangay para po ma-warm body count po at ma-validate po yung mga na-issue po nila na ID. Pero in terms naman po doon sa tinatanong nila na dadagdagan pa ba natin, hindi na po natin dadagdagan yung requirements. Kasi yun pong diagnosis po na ibinigay ng doktor ay enough na po to prove po kung meron po talaga silang limitation or sila po talaga ay persons with disability. Ang Department of Health po ay magkakandak ng intensive training sa mga doktor po para po sa mga categories po ng ating persons with disability. Sandali lang, gusto ko lang klaruhin siya, yung Unified ID System na yan, ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po, isa na lang po ang itsura ng ID na mag-circulate po dito po sa atin po. So, unified po, isa po ang design, isa lang din po ang printing authority. Pero ang application po nila, they will still apply po sa kanilang mga local government units kasi yun po yung first touch ng ating mga persons with disability. And sila din po yung mag-a-approve. Ngayon, ipapadala lang po dito po sa amin sa central office para po i-print po namin batch by batch or kahit po yung real-time application ng mga bago, makukuha po namin kaagad yan, sir. So, nangangahulugan na lahat ng mga IDs na na-issue na ng LGUs ay ipapawalang bisa at kinakailangan mag-renew, kumbaga, mag-apply ng panibago yung pong PWDs. Ganun ho ba yun? Hindi naman po, sir, natin ipapawalang visa kasi meron po ang mga LGU na specific to their locality na ibinibigay na benefit for persons with disability like their own initiative. So they can use yung pong ID na ini-issue po sa kanila ng local government unit. But in terms po nitong ating persons with disability, unified na po yung design. Opo. So para mas maliwanag, hindi na kinakailangan pa, kumbaga wala ng burden, pahirap doon sa legitimate na PWD ID card holder, yung tao mismo. Kasi sa LGU, klaro naman kung sino talaga ang may disability at recorded, So yung pong pag-issue ng bagong ID para sa kanila, ang gagawa nun, yun ng LGU at wala na pong abala pa sa PWD. Wala na po, sir. Saka ang ano po kasi natin, ang purpose po natin why we wanted a unified ID system kasi yung system po ng isang LGU hindi po kasi na-access ng ibang lugar. So wala po talagang way for them to verify. Yes, so ma'am. kaya kung isa lang po yung ID system natin, makikita po talaga ng mga establishments na authentic po itong ID ito. Kasi no need to verify na po Yung Yes, ma'am. ID itself would give them the benefits, sir. Opo, yes ma'am. Klaro po yun. Kaya lang ho, ito ang aking katanungan para lang ho kayo matulungan sa pagpapaliwanag nga nito. Klaro po yun, Isa lang po yung itsura, isa lang po yung design ng ID, and then supposed to be po, ito'y national ID na kahit ka nasa saan ay maaari pong ma-verify ninuman kung totoo yung ID na hawak po ng gumagamit nito. Di po ba? Klaro yun po, ma'am, ha? Klaro po yun, Ngayon, itong mga Yes, sir. yes, ma'am. So itong mga LGUs na ito na meron na pong sariling mga IDs, kumbaga, babaguhin nila yon at yung LGU na ang maglalakad para sa issuance ng bagong ID ng PWD. Klaro po yun, po? Sir, medyo Sino? may lang po Because my question is, yung bang PWD, ako po ay may kapansanan, hindi ako makalakad, O kaya po naman, alam nyo na, yung talagang may disability, handicap talaga siya. So ako ba na may ID na luma, na issued ng LGU, pupunta pa ba ako doon sa LGU para mag-apply ng bago o yung LGU nang bahala doon sa pagkuha ng bago kong ID? Sir, hindi na po nila kinakailangang pumunta. So kung ano po yung records
po nila Mhm. na nandun na po sa kanilang LGU at na-forward na po sa PRPWD, yun na po yung gagamitin namin para po sa pag-produce ng panibagong ID. Yun. Opo. So yun po ang klaro. LGU na nga ang maglalakad, ang bahala sa pagkuha ng ID ng kanyang constituent na PWD. Tama po. Opo, sir. Yung Yun. pong database po nila ang aming magiging Opo. basis. Opo. Opo. Ibig sabihin na maglalakad kasi sila din po ang lalapit sa inyo bilang kayo ang mag-i-issue po ng bagong ID para doon sa pagkuha ng ID ng PWD at paghahatid sa kanya. Yes, sir. Opo. Actually, i-deliver po namin sa mga LGU yung mga Mm-mm. printed na ID po namin. Yes, And opo. si LGU po yung magdidistribute. Opo. Yes, opo. Para ho tayo klaro, kasi nga maganda itong inyo pong programang ito. Ang tanong lang dito, gaano katagal yan? Kasi may bilang ba ho kayo ngayon so far ng rehistrado at lehitimo na PWDs per your database? Yes, sir. Currently, ang legitimate lang po natin is 1,985,000. Yun pong nandito sa ating PRPWD. Opo, Opo. opo. So yun po. Ito po, itong 1.9 po, dun po sa aming time and motion, aabutin po ito ng 7 to 9 months bago po namin na-produce itong lahat po ng ID ito. Kaya nga po, binibigyan po natin, hinihingi po namin at least a year po to produce po yung lahat ng ID pag po nag-roll out na kami. Opo. Ma'am, pakiulit 79 months? No, 7 to 9 months po. 7 to 9 months I'm po sorry, yung akala. production. 7 to 9 months. Opo. Okay, I'm sorry ha. Yes, sir. 7 Opo, kaya to po, at least a year. less than a year ha, kumbaga, okay? Sige. Opo. Ma'am, Yes, opo. ma'am, that is the ideal setup po. Ang atin lang dito is yung connectivity. Yung sino ho may maghahawak ng database and sino po ang kumbaga may control doon po sa connectivity sa database ng sino man pong restaurant o pharmacy na mag-access doon sa database. Sir, pagka po natapos yung integration po natin ng with PSA and DICT, wala pong database na maisi-share po sa ating mga establishment. Kasi ang gagamitin po is yung e-verify ng ating pong e-gov. So hindi po tayo magsi-share. And ang database po will be with the NCDA po and with DICT lang po, sir. Opo. Okay. So, kung meron na kayo mai-issue na iisa lang na ID for PWD at ang kung ako'y restaurant owner, bagamat nakatago dapat yung kanyang disability, ang lang naman dito yung pangalan ang sinasabi at pangalan, edad, taga saan, yung sinasabi po ng iba na baka pwede lang makuha yon. Hindi pa rin po pala ganun. So practically, pag ako yung restaurant owner o pharmacy, pag binigyan ako ng ID na supposed to be isa lang po ito, uniform ID national, magtitiwala na lang ako na yun, na authentic yun. Wala na akong pwedeng i-swipe, itanong sa computer na totoo ba ito? Walang ganon. Yes, sir. Yun po yung ating goal na kaya po unified na siya. Mabavouch po natin yung authenticity na legit po itong ID na ito. So, ang kailangan lang naman po ng ating mga establishment is to get the name and the ID number para po sa taxation purposes po nila, sir. Opo. Ma'am, sa galing ng mga Pilipino mameke ng ID. Kasi baka yun pa rin ang problema. Kasi ang inaasahan ng iba nga sana, yung pong accessibility sa pag-verifika kung tunay. Even sa ID number lang kung tunay. Kasi, di ba ma'am, baka ho, at the end of the day, mabigyan nyo ho ng bagong ID ang lahat, nakopya na naman po yung ID na ito, pekiin na naman, babalik tayo sa same problem. Yes, sir. Pero ito pong ID po na ating ipoproduce, meron po itong mga safety feature po, sir, Okay. na close to impossible po na magagaya po ng ating mga kawatan na kumukuha po ng mga designs ng
government IDs. Opo. Kasi ngayon ang driver's license na pepeki po at mukhang authentic eh. Meron din silang sarili nilang mga sinasabing mga safeguards doon. Di ba, ma'am? Yun lang pong concern namin. Ma'am, hindi ho kami sa hindi ho kami sa tutol dito o kumokontra dito. Gusto ho namin to, pero yun lang, no? Baka at the end of the day, mapeke na naman po itong inyong ID na ito and we are going to go back to the same problem. Yes, sir. Once integrated po ito, sir, magkakaroon din po ito ng na aside from the physical ID, meron din po itong digital ID. If ever they really wanted to verify or nakita po nila na parang may doubt po sila sa authenticity ng ID. That's the only time po siguro na i-verify lang po nila kasi may corresponding digital ID po, yung lahat po na ipoproduce po natin na mga physical ID. Sir. Sige po, okay. Sige po, ma'am. Sino po sino nagpapabidding nito? Ito ba sa PSA din? Kasi yung national ID natin, hanggang ngayon po, ma'am, wala pa rin. Sino ho ang dito, ang in charge dito sa printing nito? DSWD po, sir. Opo. Okay. DSWD. Opo. So sila ang bahala sa procurement nito, pagpili ng supplier nito, yung klase po ng ID, lahat, etc. Yes, sir. Opo. Okay, Sila sige. po. Opo. Ma'am, ganito lang po, no? Kasi ma'am, siguro po, alam nyo na rin yung reklamo nga ng mga restaurant owners, maging mga pharmacy. Kasi nga po dahil dito po sa pagdami ho ng gumagamit ng PWDs, hindi naman sila pwedeng magtanong kung wala naman nakikitang physical deformity doon sa gumagamit ng ID, di ba? Opo, ang sinasabi nga nila, na Yes, sir. yan ang Opo. problema po nila eh. Hindi ka naman pwedeng magtanong doon sa tao, ano ba ang kapansanan mo, di ba? Yan ho ba'y paglabag sa batas? Yes, sir. Hindi naman po ito paglabag sa batas pero minsan po awkward kasi di po ba sinagmumulan po ito ng sinagmumulan po ito ng hindi magandang parang eksena dito po sa ating mga restaurant. Actually naman po sa ID po nakalagay po, sir, yung category. Pero yun nga talagang madami po kasi tayo ngayong persons with disability na non-apparent talaga ang kanilang mga disability. Yes, Opo. ma'am. Opo. Kasi ma'am, ito lang po. Ito ho naman for discussion lang para ho matuto po tayo sa issue ito. Kasi nga sinasabi natin, ano ba pakialam natin dito? Alam niyo ho, may mga restaurants na nagsarado. Kasi nagbabayo pa sila ng upa. Tauhan mo pa, aircon mo pa, di ba? Kuryente mo, tubig mo, etc. Kung tatamaan ka ng pagkarami-raming PWDs na hindi naman totoo, opo, sa 1,000 piso, 200 ang mababawa sa kita mo. Hindi naman po ito nakapag-tax deductible. Mahaba pang proseso yun eh. Di ba, ma'am? So kapag ikay kinainan, 10,000 piso, 2,000 ka agad mawawala sa'yo. Kita na po ng restaurant yun eh. Di ba? Mabuti ka kung totoo. Ang problema nga kung ikay papasukan ng mga scammer. Kasi yung iba nagsasabi, nakikita nila, mukha namang mga may kaya, tapos mukha namang mga bata pa ito at masisigla at ayun ba nagdududa, ano ba disability nito? Yung nga po sinasabi ni ma'am, hindi lahat kasi nakikita. Hango po mga kapatid sa definition nito. Ma'am, allow me lang ha. Opo, dito po sa expanded benefits and privileges po ng persons with disability, ang sinasabi dito, persons with disability are those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairments. Opo. Okay. So, ibig sabihin, pwede hindi mo nakikita yan kasi una, malabo yung mata, malabo yung pandinig, o kaya naman, kahit bipolar, di ba? Basta meron kang certificate lang na nanggagaling sa iyong psychologist, di ba? Intellectual. So, kumbaga, hindi yan manifested physically, ma'am, di ba? Yes, sir. Opo, Yes, hindi yes. po talaga. Oo. So, ang sinasabi po ng iba na gumagamit nito, ito malaking tulong kung meron kang anak, di ba, na kinakailangan ng gamot na para iinumin niya. Kasi nga ang kanyang problema ay doon sa kanyang intellectual or sensory or mental. Pero yung bihira naman daw ginagamit sa mga restaurant, no? Pero yung iba nga ay puro restaurant, no?
ang pinaggagamitan talaga nila. Kumbaga, yun nga, nataon din na nakakakuha sila ng certificate mula sa mga doktor. 'Di ba? Na nagpakonsulta minsan at sinabi na ganito, ay ganito ka na. So, pwede ba akong humingi ng certificate? Yung puntong yun, ma'am, kasi ma'am, napakaganda nito nitong batas na ito. But this is in an ideal, honest community. 'Di ba, ma'am? 'Di ba? Yes, sir. Opo. Yes, Sa sir. isang That's true. sa isang honest community, napakaganda ho nito. Kung masyado maraming dishonest, ito na ho yung pinagsasamantalaan. Ma'am, sa puntong yun, kayo ho dyan sa inyo pong lupon, meron bang cure yun kung baka naman si doktor walang patumangga sa issuance din ng certificate, ma'am? Sir, ang Department of Health po, sila po yung in charge dyan sa pagtitrain. At sila din po yung gumawa ng ating administrative order kung how to assess ang atin po mga persons with disability. And I believe for this year, ang sabi po nila sa amin doon sa last meeting namin, magkakandak po sila ng intensive training sa lahat ng mga doctors po. Dahil alam naman po natin na ang isang doktor, pag nag-issue po siya ng fake diagnosis, may kaukulan po itong kaparusahan, di po ba? So, kaya po, yun din po minsan ang ano natin, ang parang challenge din sa ating mga PDAW offices. At ang iba naman po sa kanila ay tinatawagan talaga itong mga doktor. Kung halimbawa sa tingin nila, medyo may duda dito sa diagnosis na ito. Yun nga po, kami po sa NCDA, kasama po natin ang iba't ibang ahensya na governing board ng NCDA, ginagawa po namin ng all avenues po para po mawala po ang mga loopholes in terms of yung issuance of ID po natin. Opo. Sige po, kasi nga ang DOH dito po ay naglatag nitong mga sinasabi na mga na itong mga handicap na ito o itong disability ho na ito, based nga po doon sa mental, intellectual or sensory impairments. Sabi po sa batas kasi, DOH nga nakatoka po dito. Anyway, sige po. So, meantime ngayon, habang inaayos po ninyo yung inyong unified ID, ang inyo pong database at ang lahat ng mga pangangailangan, ano po ang advice nyo sa mga restaurant owners? Opo. Paano po nila how will they handle this problem ngayon na sa loob daw, lalo na ho daw kapag tropa-tropa ang dumarating doon at lahat mayroong PWD ID? Sir, ang appeal po namin sa mga restaurant owners is, syempre po yung presumption of regularity, ang uunahin po natin na dapat po talaga ang benepisyo ay ibinibigay po natin sa ating mga persons with disability kasi ito po yung intent ng batas. Ngayon, kung meron man po silang pagdududa, so pwede po silang tumawag sa mga PDAW offices para po malaman itong kanilang mga doubts at po pwede din naman po silang mag-report sa amin sa NCDA. At kami po ay closely nakikipag-pulong din naman po kami dito po sa mga restaurant owners, pharmaceuticals, and pati na rin po itong ating mga supermarket association para po ma-trash out po natin ito. At syempre, so nananawagan din po kami sa publiko na tulungan kami na mag-report po kung may kakilala po dahil kalimitan po naman sa atin may kakilala tayo na walang disability tapos alam natin na may card. So para po yun nga po ma-weed out na po natin itong mga fake na persons with disability ID card. Opo. Sa Congress po, ma'am, amyenda po sa batas kaya, meron ho ba kayong ipinapanukala, ma'am? Kagaya po halimbawa ng pagpapalaki sa penalty, pagpapatindi sa penalty sa mga gumagamit po, yung nagpapanggap na PWD at gumagamit ng authentic ID pero hindi naman siya totoong PWD? Yes, sir. Meron po tayong pending bill na approved na po on second reading dito po sa Congress. So, magkakasama na po ito, yung Unified ID System, tapos yung pong lifetime validity of ID para dun sa talagang
Opo. hindi na naman talaga mawawala yung stability. Opo. Kasama na din po dito yung higher penalties for facilitating, using, issuing ng fake PWD-ID disposer. Okay, sige po. Sana nga po, bago matapos ang 19th Congress, mabigyan po nila ng panahon yan. Kasi nga po, patapos na ang kasalukuyang Kongreso at malamang, re-refile na naman yan sa next Congress. O sige po, so may tanong ka ba, Chuck, kay Yes, ma'am? last Sige. na lang po, Okay. Ma'am Glenda. Ito pong unified ID system natin na nasa procurement stage na ang ganda nga po pakinggan kapag natapos sa ito. Pero how are we going to make sure na yung mga nasa listahan na po ngayon na may issuehan itong mga unified ID system are all legit PWD? Dahil nung una po nitong mga nakaraang taon at in the previous years, meron na pong mga nasama sa listahan na hindi mga legit. Paano po yung checking na gagawin ninyo? Ma'am, ini-encourage na po namin ng ating mga PDAO officers together with us, the NCDA po, na makatapos lang po ang eleksyon, gagawa po kami ng cleansing of database system, which is ito po yung barabarangay na magpapatawag po kami to revalidate po yung database po nila. Opo. Oh, that's good. Oo, yun po. Sige. Importante po yun Oo. Oo. At kami po inyo pong kaagapay sa pagpapakalat po ng informasyon tungkol po sa bagay na ito at kasama niyo kami sa panawagan. Sana nga magkaroon ng reward system. Pwede kaya yon ang sino man makapagtuturo sa sino man gumagamit ng fake PWD ID, bibigyan namin ng reward. Oo, inguso nyo yung mga naandyan na alam nyo na gumagamit yan at ipinagyayabang pa na may PWD ID sila at nakakagulang sila dito sa mga may negosyo po at nagbibigay ng employee sa mga Pilipino. Pwede kaya yung mag-reward system? Parang okay din yun. Tsaka tindihan talaga po, ma'am, dun sa sinasabi nyo na approved na sa lower house, baka dapat, Bigyan ng sa reward. ngayon po ba magkano kung sakali man? Na At alin? yung penalty, kung may mahuhuli na fake PWD Ano ID. lang falsification lang. Ayun lang, baka ma'am Tama, dun tama, nga ma'am, po. ano po, yun lang po, ma'am, di ba, yun lang po ang kanya pong ang kanyang violation, falsification Opo. of a public document. Under revised, yes sir, under revised penal code lang po siya, Article 171 and 172. At mas mataas lang po yung penalty pagka po ikaw ay government officials na ikaw yung nag-print, ikaw yung namimigay ng mga fake IDs na po ito. Yun lang po yung medyo mataas yung penalty, sir. Opo. O ano ang penalty dito sa falsification sa lumang revised penal code? Sir, ano lang po yan? Less than 6 years lang po yan ang pagkakakulong, sir. Opo, sige. So, ma'am, And not more than 50,000. Opo. Opo. Sige po. Ma'am Glenda, salamat po sa inyo pong panahon at muli po kami tatawag sa inyo sa development po nito inyong pinagbubutihan ngayon na sistema po sa paglalabas ng PWD ID. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Sir Ted and Ma'am DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Thank you. Yan po. Mga kapatid, si Ma'am Glenda Rilova, ang Executive Director po ng National Council on Disability Affairs, NCDA.